Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nagdaang linggo, dalawang magkahiwalay pero magkaugnay na balita ang muling nagpatunay kung bakit patuloy na umiinit ang usaping seguridad at soberanya ng Pilipinas. Una, ang pagtulak ng South Korean defense giant na HD Hyundai Heavy Industries na ialok ang kanilang submarine platform sa Philippine Navy. At pangalawa, ang tila hindi napigil ang reaksyon ng China laban kay PCG Commandant J. Tarila, matapos maglabas ng matapang at diretsahang pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin isa-isa, at tingnan natin kung paano nagtatagpo ang dalawang kwentong ito sa mas malaking larawan ng national security, deterrence, at paninindigan ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Matagal nang usapin ang pagkakaroon ng submarines ng Pilipinas. Sa katunayan, nakapaloob na ito sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program, at malinaw na itinuturing na game changer ang submarines para sa archipelagic defense ng bansa. Ngayon, malinaw ang intensyon ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea, gusto nilang maging submarine partner ng Pilipinas. Ayon sa HDHHI, kung pipiliin ng Philippine Navy ang kanilang submarines, may malaking benepisyo ito hindi lang sa platform mismo kundi sa system integration at maintenance, repair, and overhaul o MRO. Mahalaga ito dahil ang HD Hyundai ay kasalukuyang supplier na ng 12 warships para sa Philippine Navy, kabilang na ang mga frigates at offshore patrol vessels. Ibig sabihin, hindi na zero-based ang relasyon ng dalawang panig. May existing ecosystem na, kung iisipin natin, malaking advantage ito. Kapag iisang shipbuilder at combat system integrator ang hawak ng surface fleet at submarine fleet, mas madali ang interoperability. Mas streamlined ang logistics, training, spare parts, at life cycle support. Hindi ka basta-basta maghahalo ng European surface ships at Asian submarines na may ibang philosophy ng maintenance at operations. Bukod dito, malinaw ang mensahe ng HD Hyundai, handa silang mag-offer ng technology transfer, local support facilities, at long-term sustainment, bagay na kritikal sa isang bansang ngayon palang papasok sa submarine operations. Bakit mahalaga ang SUBMARINES sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may mahigit 36,000 kilometers ng coastline. May West Philippine Sea sa kanluran, Philippine Sea sa silangan, at mga critical sea lanes na dinadaanan ng global trade. Sa ganitong setup, ang submarines ay hindi lang offensive weapon. Isa itong deterrence tool. Hindi kailangang magpakita ang submarine para maging epektibo. Ang mismong uncertainty kung nasaan ito, sapat na para pigilan ang agresibong galaw ng kahit mas malaking navy. Ito ang tinatawag na sea denial capability. Kung may kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy ng submarine sa strategic choke points, mas magiging maingat ang sinumang pumasok sa ating EEZ nang walang pahintulot. Hindi na ito usapin ng dami ng barko, kundi ng kalidad at strategic impact. At dito pumapasok ang alok ng HD Hyundai. Hindi lang sila nagbebenta ng bakal at makina. Ang binibente nila ay isang ecosystem na maaaring magsilbing pundasyon ng Philippine Submarine Force sa loob ng ilang dekada. Habang pinag-uusapan ang pagpapalakas ng ating military capability, may isa namang pangyayari na muling nagpatunay kung gaano kasensitibo ang China kapag hinaharap ang katotohanan. Nag-file ng diplomatic protest ang Chinese Embassy sa Maynila laban sa isang social media post na may kinalaman sa cartoonish images ni President Xi Jinping, na iniuugnay sa pahayag ng Philippine Coast Guard. Sa halip na tumahimik, malinaw at matapang ang naging tugon ni PCG Commandant J. Tarila sa pamamagitan ng kanyang pahayag sa X. Ayon kay Tarila, ang aksyon ng Chinese Embassy ay hindi lamang simpleng diplomatic complaint. Para sa kanya, isa itong paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations, partikular sa Article 41, na nagsasaad na ang mga diplomatic missions ay hindi dapat manghimasok sa internal affairs ng host country. Malinaw ang punto, ang paghingi ng paliwanag kung bakit hindi siya pinapanagot ng gobyerno ng Pilipinas ay isang uri ng pressure at interference.
Sa kanyang pahayag, binalik ni Tarila ang usapan sa mas mahalagang tanong, bakit hindi ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea ang pinapaliwanag? Isa-isa niyang binanggit ang mga insidenteng matagal nang naidodokumento, mga delikadong maniobra, intentional ramming, at water cannon attacks laban sa PCG at BFAR vessels. Ang patuloy na panghaharas at ilegal na pagharang sa mga mangingisdang Pilipino sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang deployment ng daan-daang maritime militia vessels at ang artificial island building na tahasang lumalabag sa 2016 Arbitral Award. Ayon kay Tarila, ang mga ito ay hindi paninira o propaganda. Ito ay mga factual accounts na suportado ng video, litrato, official reports, satellite imagery, at international observers. Ang kanyang papel bilang spokesperson ng West Philippine Sea ay malinaw, ipaalam ang katotohanan sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo. Diplomasya o pananakot. Sa puntong ito, malinaw ang contrast. Sa isang banda, sinasabi ng China na gusto nila ng kapayapaan at dialogo. Sa kabilang banda, sinusubukan nilang patahimikin ang mga opisyal na nagsasabi ng totoo. Para kay Tarila, kung talagang seryoso ang China sa dialogue, dapat magsimula ito sa accountability, respeto sa soberanya, at pagtigil sa pakikialam sa internal affairs ng ibang bansa. Hindi obligasyon ng Pilipinas na disiplinahin ang isang opisyal dahil lamang sa pag-uulat ng katotohanan. Sa halip, obligasyon ng Estado na ipagtanggol ang factual basis ng mga insidenteng ito, dahil dito makikita ang patuloy na paglabag ng China sa UNCLOS at sa arbitral ruling. Dito nagtatagpo ang dalawang artikulo. Ang pagtulak ng HD Hyundai na magbenta ng submarine sa Pilipinas ay hindi hiwalay sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ito ay reaksyon sa isang security environment na patuloy na nagiging mas komplikado at mas mapanganib. Habang ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagdodokumento at naglalantad ng mga agresibong aksyon, ang armed forces naman ay kailangang maghanda ng credible deterrence. Hindi ito tungkol sa paghahamon ng digmaan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at kakayahan. Ang submarines, tulad ng diplomatic transparency, ay simbolo ng soberanya. Isa ay nasa ilalim ng dagat, tahimik pero mapanganib. Ang isa naman ay nasa publiko, malinaw, at hindi natitinag. Ang Pilipinas ay nasa yugto ng desisyon. Pipiliin ba natin ang pagiging tahimik at sunod-sanyeran, o ang pagiging handa at matatag? Ang alok ng HD Hyundai ay oportunidad para palakasin ang ating naval deterrence. Ang paninindigan ni Commandant J. Tarila ay paalala na ang katotohanan ay hindi dapat ikompromiso para lang sa diplomatic comfort. Sa huli, ang tunay na sukatan ng soberanya ay hindi lang kung gaano kalakas ang iyong armas, kundi kung gaano kakatapang ipaglaban ang tama. At sa West Philippine Sea, malinaw ang mensahe ng Pilipinas, hindi tayo tatahimik, hindi tayo uurong, at hindi natin isusuko ang ating karapatan.